Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa iyo, partner! Magandang umaga, partner! Ano ba ang talakayan natin umaga? Naku, partner! Mahalaga ang pag-uusapan natin ngayon dahil ipinagdiriwang natin ngayong araw ang World Food Day na ipinalaganap sa United Nations noong 1945. Aba, interesante pala ang pag-uusapan at tungkol ito sa pagkain. Sino ba ang may hindi gustong pag-usapan ng pagkain? Partner, hindi tungkol sa pagkain kundi bakit kailangan kumain at pakainin ang mga taong naghihirap sa buong mundo. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong pandaigdigang pagdiriwang. Ganoon ba, partner? Aba, kung ganoon ay pakilala natin ang resource person natin ngayong umaga. Ito para mabigyan tayo ng paliwanag kung bakit mga nagkaroon ang World Food Day at kung ano nga ba ang lagay ng kahirapan at gutom sa mundo. Ang ating resource person ngayon ay kilalang naglilingkod sa mahihirap na umunlad noon pa man bago siya may talagang Undersecretary ng Department of Social Welfare and Development. Professor din siya ng Community Development sa Universidad ng Pilipinas. Siya si Dr. Valdez. Magandang umaga po, Yusek Valdez. At salamat po sa pag-uulat sa aming talakayang ito. Magandang umaga naman sa inyo, Alaisha at Estelle. Salamat din sa imbitasyon na nakapagbahagi ngayong umaga. Yusek Valdez, maaari mo ba ninyong ipaliwanag kung bakit kinakailangang ipagdiwang ang World Food Day at iba pang programa ng United Nations para sa mahihirap? Alam mo, Estelle, ngayon talaga ay mas kailangan ang mga programa ng pamahalaan at ahensyang tutugod sa kahirapan at gutom. Pinatindi ng pandemya ang kahirapan at tinatayag halos kalahating bilyon or 8% ng kabuuang populasyon ng daigdig ang nagdadagdag sa mga taong namumuhay sa kahirapan. Dito sa Pilipinas, malaking bilang din ng ating mga kababayan ang nakaranas ng matinding paghihirap dahil sa pagkawala ng kabuhayan at pagkasakit ng pamilya. Yusek, ano po ba ang ibig sabihin kapag sinabing mahirap o namumuhay sa kahirapan ng isang pamilya? Alam mo, Alaisha, napakalawak ng mga manifestasyon ng kahirapan. Hindi lang ito kawalan ng kita o kabuhayan. Kapag sinabing kahirapan, kasama rito ang gutom at malnutrisyon, limitadong akses sa edukasyon at mga batayang serbisyo, panlipunan, diskriminasyon at inclusion, at kawalan din ng partisipasyon sa pagdidesisyon para sa sarili at lipunan. Noong 2015, 736 milyon ang namumuhay ng kahirapan ng buong mundo. Bago pa man ng pagpandemya, 10% ng populasyon ng buong mundo ay walang akses sa kabatayang pangangailangan gaya ng serbisyo sa kalusugan, edukasyon, tubig at sanitasyon. Sa nabanggit, 160 milyong bata ang napapanganib ng pamumuhay ng matinding kahirapan hanggang 2030. Naku! Masaklat pala ang kalagayan ng kahirapan sa buong mundo at nakatatakot ng hanggang mga darating na dekada ay dadanasin ito ng maraming mamamayan lalo na ng mga bata. Ano po kaya ang maaaring gawin upang tuluyang masugpo ang kahirapan nila sa pagkakasya? Dahil sa malakihan ang sabog ng suliraning ito, bumuo ng plano ang United Nations na nakapaloob sa Sustainable Development Goals. Binubuo ito ng konfirmasyong plano na nagtitiyak ng pagkakaisa ng mga bansa kasapi ng UN upang pagsama-samahin ang lahat ng resources upang matulungan ang mga pinakamahihirap na bansa sa pagpapatupad ng mga programa at pulisya para sa mahihirap. Kabilang sa plano ito ang World Food Day at iba pang programa. Kung may ginagawa pa ang mga ahensya gaya ng UN at mga pamahalaan ng bansa, ano po ba ang kaya pwede nating maitulong sa mga tao? Iyong mga may kapasidad na tumulong sa kanilang simpleng paraan ay maaaring magbigay ng donasyon o kaya
programs at relief operations. Bukod dito, marami pang ibang magagawa sa mga paaralan at komunidad para sa mga mahihirap. Naku! Ang dami natin natutuhan mula sa talakayan. Sayang at patapos na rin ang ating oras. Oo nga, partner. Siguro kung ang ating mga tagapakinig ay may tanong pa tungkol sa nabanggit ni Yusek Valdez, maaari silang pumunta sa website ng DSWD o UN para mga karagdagang pang information. Tama ka dyan, partner. Kaya naman ngayon, magpaalam na tayo sa ating mga tagapakinig. Magpasalamat din tayo sa ating research person na si Dr. Valdez sa umagang ito. Salamat din sa inyo, Alay, Shalin at Estel. Salamat din sa ating mga tagapakinig. Sa ating mga tagapakinig, sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga at manatili po kayong ligtas. Muli po tayong magkwentuhan sa susunod na Biyernes. Dito lang sa Talakayang Kinikilingan ang Katotohanan. Talakayang hangad ng kabutihan at kapayapaan. Ito ang Radyo Patrol ng Bayan, DZFM 98.